Hello guys, good evening. Ayan. Narinig niyo na ako? Hello, hello, hello. Good evening guys, good evening. Good evening po. Yan, nag-i-start na po ngayon. Okay, start tayo guys ha. Let's start with question number 1. Ang dami kong nilagay na percentage problems dito at karamihan dito ay halos lahat word problems. Start tayo. What is 3 over 4 of 36? Again guys, what is 3 over 4 of 36? Comment your answer on the screen. Guys, dapat mabilis kayo dito. Hindi pwedeng matagal pa kayo kasi kung nasa matagal pa kayong phase ng pagsasagot ng problems, that will be very difficult for you for the upcoming exam. Guys. Kaya dapat ngayon, mabilis kayo ngayon ha. Hindi pwede mabagal. Comment your answer. Nasaan na yung aking live ngayon? Ito na ba yun? Okay, this is our live. So, okay. Nakita ko, medyo mabibilis na kayo ngayon ha. You're improving guys. Pero, tingnan natin. Mabilis lang tayo. And kung medyo mabilisan ka, pasensya na. Kasi, again guys, we need to discuss all of the problems na meron ako ngayon. Tapos, kailangan mo talaga ma-pressure. Kasi sa mismong exam, you only have approximately 1 minute to discuss or an even answering questions. So dito, what is 3/4 of 36? Ang mangyayari dito guys, yung off natin, that is multiplication. So this is simply 3 over 4 times 36. Ngayon, huwag na natin pahirapan sarili natin. We can use cancellation method. Itong 4 natin at itong 36, magkamag-anak sila. Or meron silang mga possible na ma-cancel out. Itong 4 natin is divisible by 4. Meron siyang isang 4. Itong 36 natin, meron tayong siyam na 4 or 4. So, ang matitira na lang sa atin dito ay 3 times 9, which is equal to 27. As simple as that, the correct answer is letter B. Tama ba tayo doon? Sino nakuha ng 27? Guys, who've got 27? Taas yung kamay. Aba, eto dapat super dami ng contents nito sa Facebook page and even sa ibang content creator, favorite to kasi ang daling gawa na shortcut nito. Diba? Yan, very good ha. Kung nakuha nyo to at may ganitong klaseng problem, i-secure mo na yung 1 point. Let's move on to item number 2. Ito. Same problem. Ganyan ang setup natin eh. What is 2 over 5 of 45? What is 2 over 5 of 45? Comment your answer agad-agad. Kung kaya ng mental calculation, mental calculation. Kung kaya ng mental calculation, mag-mental calculation. Sana all na lang. Kaya nyo yan. Don't be discouraged about the answers of your classmates. Okay? I-mental natin. Ay, alam ko na may 5 sa ilalim, may 45. Cancel, 9 times 2, the answer is 18. Pero pakita natin yung process. Yung ating 2 over 5 times natin, kasi meron tayong word na off, 45. We can cancel out 5, magiging 1 na lang yan. Itong 45 is 9. 2 times 9, that is equal to 18. Ganun lang kadali. And that is letter B. Guys, kaya medyo mabilis tayo dito kasi ito yung paulit-ulit na natin content at mga questions sa mga live natin. And I'm expecting na kapag ganitong problem, kayang-kaya nila. Okay? Naglalag po. Naglalag ba ako? Yes, kaliwete ako. Pero pag kumakain akong nakakamay, I'm using my right hand. Share ko lang. SKL. Okay? So, naglalag ako. Wait lang ha, sabihan ko sila. Sabihin ko yung mga kasama ko sa bahay. Wait for a while guys ha, wait. Yung anak ko kasi, nanonood ng Cocomelon. Wait for a while. Cocomelon bago CSE. Wait lang. Pero sa YouTube ko naman okay naman ako. Wait lang po ah.
I'm back. Ang dami niyo naman problema. I'm back. Kinansel mo na yung Cocomelon. Kinansel mo na yung Cocomelon, guys. Yung anak ko kasi nanonood ng Cocomelon. Mamaya na yung Telegram. Mamaya na yung Telegram na yan. Focus tayo sa review. Okay, let's move on with the next question. Drills na lang tayo, ha? Yes, affected yung signal. And may chance din na hindi lang sa akin. Pati sa inyo may problema. Ang lakas ng ulan sa amin dito. I'm scared. Char. Okay, tuloy natin to, ha? So, let's move on with item number 3. For number 3, what is 15% of 240? Ito, favorite na favorite ng mga nanonood sa atin. Okay, what is a 15% of 240? Hindi iiyak yun sa Cocomelon. Sabi ko panoorin na lang ako. Okay, tingnan natin kung paano ito gagawin. So dito, your much favorite na batawag dito? Na chop-chop method ni Teacher Gon. Di ba meron tayong chop-chop method? Wait lang, inayos ko lang yung phone ko. Meron tayong chop-chop method. Yung chop-chop method natin, actually guys, again, don't get me wrong, that is 15% times 240. Pero ang ginagawa namin dito, since 15 yan, ang ganda ng number. Pwede mo siyang gawing 10% plus 10% plus 5%. Tama? Oh, tanongin ko kayo ha, sa comment section, kung natutunan nyo na. Yung mga ganito kasi number guys, napakaganda niyan. Okay? Oh, what is the 10% of 240 guys? Answer my question. The answer is 24. Oh, 5%. So, paano namin makuha yung 5%? Ang gawin mo, hatiin mo yung 24. What is the 5%, guys? Hello? Okay, the 5% is 12. And the answer is 36. As simple as that, you have your answer, which is letter B. Okay? Are you learning, guys? At nare-refresh? Kapag nakalimutan nyo to, balikan nyo uli yung recordings. Huwag kayong papayag na hindi nyo mababalikan. Huwag kayong papayag. Balikan nyo to. Okay? O, tuloy tayo ha. Nakuha. Ano pa to? Basic pa to. Dapat itong mga problem na to, masecure nyo 1 point. O, next problem tayo. Kayo naman gagawa. O. Ito, pag ganito, tuturo ko sa inyo. May dalawang method tayong gagawin dito. Yan, gawin na yan. Tabawin na yan. What is 45% of 360, guys? What is the 45% of 360? What is 45% of 360? Aba? Okay. Am I too fast or okay lang pacing natin, guys? Sobrang bilis ko ba or sakto lang? Nasa adrenaline ako ngayon eh. Parang gusto ko magturo ng shortcuts talaga. Pero mamaya, baka naman nag-word problems tayo. Lahat ng problems i-shortcut na natin. Hindi. Ako gusto ko na ituro sa inyo yung concept. Kasi alam kong hindi... Ang mga gusto ko lang, ang ma-deserve pa ng shortcut na sobra-sobra, yung alam na talaga yung concept. Sakto lang. Okay. So, ngayon, ganito. So, sino nag-chop-chop method? Taas ang kamay. Sino nag-chop-chop method? Guys, answer my question. Sino? O, ganito. Pag chinap-chop niyo yan, ganito gagawin niyo, di ba? Magiging 10%. 10%. 10%. 10%, tama? Tapos, 5%. Ano ang 10% 36, guys? Ano ang 10%? Kayo puro kayo chop-chop. Pero tama naman yun, pwede naman yun. This is, may nakita na akong sumagot. 36. 36, tama? 36. Tapos 36. Tapos, anong kalahati ng ng 36? That is
18. So, add ka ngayon dyan, di ba? 36, 24, plus 8, that is 32. Tapos, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Okay, 162. The answer is, 162 pa rin. Pero may isa pa. Tingnan niyo, 45% yan. What we can do is to get the idea of 50% minus 5%. May nakita na ako kanina. Okay? Sir, paano po yan? Ano bang 50% ng 360, guys? Guys, what is the 50% of 360? Anong kalahat? Sir, anong ibig sabihin nun? In other words, naituro ko nga sa mga student ko yung chop-chop, Sir Kako, favorite ko yan percentage. Yeah, yes, very good. Okay, the half of 360 is 180. Ano ngayon yung 5% natin? The 5% is 18. So, the correct answer is 162. Ngayon, sir, ano mas mabilis? Depende sa'yo. Ako kasi naisip ko na pwede ang 50% minus 5%. So, the correct answer is letter C. It's up to you. Kung ano yung mag-sink in sa unang try mo ng problem, ano yung naisip mo agad na solution. Nasa iyo yun. Ako kasi, actually, yung 50% minus 5%, wala sa script ko yan. Wala sa mind ko yan kanina. Pero nakita ko, ay, pwede pa lang 50%. Diba? Pwede ba to? Yung pangalawang method natin, guys? Can we use this? Guys? Mga first year college po tinuturuan. Oh, nice. Pwede. Pero again, it's up to you. Do we have two different solutions? Ang mangyayari dyan, gawin mo yung una mong solution na naisip. Para the momentum is still there. Okay? So let's move on with the next problem. 84% of 70% is what number? Oh, iba naman to. Ibang setup naman to, ha? 84%. 84%. Paki-edit sa video. 84 is 70% of what number? Anong hinahanap ngayon, guys? Anong hinahanap? Yung original number o yung partial? Yung original number. Pero, ang nangyayari kasi dito, may isa pa namang method na pwede natin gawin. We can do direct translation. Minsan kasi nagiging problema pa yung percentage based on rate. Pero, yung gagawin natin solution, it's actually percentage based on rate pa rin naman yan. Nagets niyo po ba? Pero direct translation tayo. 84, 84, lagay mo 84 dito, guys. And then is, anong equivalent ng is, guys? What is the equivalent symbol of is? The equivalent symbol of is equal sign. Tama? Lag ako? Check. Okay naman ako dito. Sa Lag ba? Hindi, okay ako I can see my screen here sa phone ko. Sa phone ko, okay ako Naka-YouTube ako sa phone ko. Baka naman kasi sa inyo yung lag. Ako ba lag o kayo? Kasi, I can see myself here clearly. Clear ko nakikita yung sarili ko dito. Naglalag ako. Okay naman ako Hindi naman, sa inyo yan. Okay. Loading ako. Hindi, kita ko rito, Nakita ko sarili ko dito, guys, Clear ako dito. May ito yung loading. Okay. Sige. Tuloy natin, So, tuloy natin. 84 is, tapos yung 70%, pag ito yung problem, i-convert nyo na agad into decimal. That is 0.7. Yung 70% is 0.7 of what number? Times dapat yan, pero itabi na lang natin yung what number. X na lang. Okay? Ngayon ang mangyayari dito, ang target natin is makuha yung X, itong X na to. Nasusundan? Ngayon ang mangyayari dyan, para makuha natin yung X, divide lang natin yan ng
0.7. Kasi maka-cancel out natin to. Maka-cancel out natin to. Pero, don't stop there. Dahil meron pa tayo ditong 0.7 na i-divide. Ang tanong, eto, nakadecimal ba tayo, guys? Guys, nakadecimal ba tayo? Sa ano? Pwede rin trial and error? No. Nakadecimal tayo. Gawin natin whole number yan. Yung 84 natin, i-whole number natin to. Magiging ano yan? Magiging 7. Tapos, maglagay lang tayo ng 0 dito. So that is 84 divided by 840 divided by 7. That would be ilan? 12. 84 divided by 7 is 12. Tapos may 0 ka dito. So the correct answer is x is equal to 120. Ganyan lang siya. Yes. Ayan, nakita ko na. May natutunan sana sa mga ano natin. Pag nag-time method kasi kayo, mangyayari dyan. Pwede naman. Pwede. Sige, it's up to you. Sige, pero ito yung yan. Ako, direct translation tayo. Okay, tuloy tayo. Let's move on with the next problem. Okay naman gagawa nito. 96 is 80% of what number? Ayan. 96 is 80% of what number? Pwede naman if you want. Sige. Sige, kayo, kung pwede kayo mag-trial and error, pero I wouldn't suggest 100% yung trial and error kasi, trial and error yan, it will consume your time. Paano kapag yung tamang sagot na sa letter C o kaya na sa letter D? Diba? Yung iba kasing coach, eto napansin ko sa mga coaches na gumagamit ng trial and error or sa mga nagko-content, ang ganda kasing gamitin yan sa content for engagement, yung time method. Siyempre, i-deliver nila ng naka-set up na trial and error para maganda yung napansin ko lang, content creator din ako. Sineset up namin yung mga ganyang klaseng engagement. So, those trial and error, magmumukha talaga siyang ang ganda, pakinggan, pero maniwala kayo sa akin, may risk ang trial and error. Yeah, try natin So, direct translation, we have 96. And then yung word natin is, that is equal sign. Tapos 80, 0.8, and then x. Ayan, napakasimple lang equation. Huwag nyo na pahirapan sarili nyo. So, divide natin yan by 0.8, tapos 0.8. Cancel mo lang to. And then you have your x here. O, tingnan natin mabuti Yung 960 na, yung natin, gawin natin whole number. That would be 8 na. And then ito, dagdagan natin na 0. 960. So, 96 divided by 8. The answer is what? Ilan? 12. And then 0 ulit. The correct answer is 120. As simple as that. Okay na tayo? Pagalingan sila, Nagets ka na ito mga ata. Guys, yung mga ganyang klaseng method, if that method works for you best, you can do that. Kasi, we cannot push people to do trial and error. Maniwala kayo sa akin kasi, yung mga nagta-trial and error, ang kailangan mo dyan, mabilis ka may skill ka, mabilis ka mag-solve. Mabilis ka mag-try and error talaga. Kasi time dito, ano ba kayo? Maging lang kayo. Age problem, wala akong masyadong na-discuss na age problem kasi meron na tayong video for age problem. Okay? Pwede naman yun. Pwede na kayong direkta. Kung gusto nyo, kung nakita nyo. Yun din naman ginagawa ko Yung ginagawa nyo na kayo naman. 96 over 8, tapos lalagay ng 0, ginagawa ko na rin yan dito. Kala niya naman, sobrang, yan din yan Ito, nandito na rin yan Kinuha niyo na sa solution ko yan
'Diba? Maniniwala pa ako sa mga shortcut nyo kung galing na sa akin. Ay kung galing na sa may iba pa kayong method. 'Diba? Kinuha nyo lang yung idea dyan. Yes. Ang ano kasi ganito, nakita ko, paulit-ulit kayo ng comment, gusto nyo tae. Yung sinasabi ko sa inyo, nagmumukha lang siyang impactful. Again, impactful. Kasi nga, pag napanood niya sa mga content creators, they make they emphasize that time method para mas ano. Age problem, hindi ako mag-discuss ng age problem ngayon kasi meron tayong video about age problem na solid. Ang ginawa ko, I would try to discuss ibang problem. Kasi guys, ganito ha. Sige, let's clear things straight muna. Ganito. Huwag kayo masyadong maging fixated sa mga problems. Okay? Bigyan ko ng idea, kung masyado kayo magdudwell sa age problem, last August 2025, ang daming na problema sa age problem before the exam. Tapos, ang nangyari, wala namang age problem. Mamaya, you're creating fear, guys. You're creating fear about age problem, o kaya specific word problem, like mixture problem, o kaya word problem, tapos doon kayo nag-focus. Ang nangyari, wala naman lumabas. Diba? Okay? Sige, ganyan tayo ha. Next naman tayo. A student's score increased from 60 to 75. What is the percentage increase? Okay? Kaya sayang oras. Pero nagbibigay lang din kasi ng advice. Yung iba kasi, they're insisting something na hindi makaya ng lahat. Yan, ito, emphasize natin to ha. Sabi ni yan. Taker of March 2016. Konti lang talaga, yes. Masyadong huwag masyadong ubusin yung energy nyo sa certain problem. Yes, very good. Ayan. So, tanong natin, kaya ba ito ng mental calculation? Yung mga tanong ko. Guys, wala tayong data interpretation. Tapos na yung data interpretation natin. Yan. Huwag niyo hanapin yung wala dito. Ang hintayin niyo yung problems na meron ako. Naghahanap kayo ng wala dito. Okay, yan. Try natin. Sir, paano i-mental yan? I-solve muna natin na maayos. Yung increase natin, hanapin muna natin. That is 75 minus 60. That is 15. Tama? O ngayon, paano ko ngayon ma-solve to? Ha, tignan mabuti. Guys, ang gagawin nyo, that would be around what? Ilan? Ano nagsasolusyon natin dito? Hello? Gagawin nyo ngayon, kunin nyo itong increase niyan na 15 over the original, which is 60. And times 100%. Okay? Etong 15 divided by 60. So, gagawin natin dyan. 15 divided by 60. Actually, kaya na siya i-mental calculation dito. Pero, ipakita pa rin natin. So, magiging 0 to. Then, 0. Mas maganda tayo dito ng 0. 150 divided by 60 is 2. 2 yan. And then, 2 times 60 is 120. That would be 30. Then, add tayo ng 0 dito. So, 300 divided by 60 is 5. So, 0.25 times 100%. That is equal to 25%. Ngayon, sir, paano Paano diskarte para maano natin siya? Para ma-mental calculation natin siya. Ngayon, ang tanong ko, tingnan mabuti. Guys, makinig ha. Ready na ba? Pansinin niyo mabuti. Yung original score is 60. Tama?
ilan ang tumaas, guys? Ilan ang itinaas niya? Ang itinaas niya ay 15. Pansinin nyo, na yung 15 is 1/4 lang. Diba? 25% lang yan ng 60. So, kaya siyang i-mental calculate. Tama po ba? Yes. Okay. Kaya nga siyang i-mental calculate, actually. Diba? Kaya na, kaya, diba? 1/4 lang siya ng 60. Pwede yung gawin yun. Okay? So let's proceed with the next question. Same problem to. A worker's salary increased from 2,400 to 3,000. What is the percentage increase? Let's see. Same na lang yan. Same problem pero mag-iba lang ng scenario. Magkaroon tayo ng back pain while doing the review. Yan. Grabe lang ba viewers natin ngayon? Okay. Sir, paano to? Alamin muna. How much is the percentage increase? So, new, which is 30,000, minus 24. Ilan? Ilan, guys? Ilan ang percentage increase? The percentage increase is... the salary increase is 6,000. Tama? Pagin mo ngayon, is kunin mo 6,000 over 24,000, which is the original salary. Then times 100%. Dami na. 100%. Ngayon, mag-cancel ka na. Cancel. Pansinin mo, ang natira na lang ay 6 over 24. Ilang 6 meron sa 1/4 na rin ito eh. Yan 1/4 na lang yan. Ang 1/4 natin ay 0.25 times 100%. So that is 25% pa rin. The correct answer is letter B. Tama, di ba? Tama ba? Guys? Yeah, 1/4 na yan, 6 over 24. Tama ba tayo? Pwede rin siyang yung mental calculation. Kasi, ang increase natin ay increase ay 6,000. Ilang ba? Yung 6,000 ay 1/4 lang na 24,000. So, that is still 25%. Okay? Sige nga, comment nga po ang number 10 kung naintindihan so far yung mga ginagawa natin sa buhay-buhay natin ngayon. Comment number 10. Tingnan muna natin. Para may konti tayong mental break. Mental breakout hindi mental breakout. Break time saglit. Yan, tingnan muna natin. If so far, we're doing good. Or, wait lang, 1K yung live viewers natin ngayon? This is the first time na meron tayong 1K live viewers. Aray ko. Yan. So, lang ginaganahan. Kanina pinitignan ko kasi ilan yung live viewers, hindi ko makita yung number. Okay, 1K pala. Okay, sana all 1K, pera na lang sana yan. Ay, galingan nyo sa exam. Kami ay umaasang kayo papasa lahat. Dito, dadalan daw ko ng mga tao sa bahay ng ginger tea. Yeah. Pumasa kayong lahat, ha? Huwag na kayong babalik sa amin. Legit. Bumalik man kayo para sabihin sa amin pumasa kayo. Yes. Pumasa kayo. Okay, guys? Yan, tuloy tayo. Let's go move on to the next problem. A woman invested 20,000 at 5% simple interest. Ano to? Sorry, nalagay percentage problem. Ano to? Magkamali lang dyan. How many years will it take to earn 6,000 pesos?
So ito, ang tanong ha. A woman invested 20,000 at 5% simple interest. How many years will it take to earn 6,000 pesos? Ito gusto ko. Sabi, ang sarap pa naman pakinggan ito. Sir, pag nakapasa kami, mag-Gcash po kami saying, wow, thank you. Kahit coffee na lang, not money. Much better kung coffee. Favorite ko coffee. Oh, laruin natin to ha. I-ano natin to. Ano ba tawag doon? Laruin natin sa utak natin. Actually, kaya itong mental calculation. So, sabi dito, ilang years. May solution dito pero mas gusto kong laruin to ng sa utak lang. So, parang ganito. Ang gagawin mo lang dito, kunin mo muna yung 5% of 20,000. Ang tanong, what is the 5% of 20,000 muna? Okay? So, paano po yun? Oh, isipin mo ng 10%. Ang 10% ng 20,000 ay 2,000. Eh, kalahati lang ng 10% yung 5%. Ibig sabihin, kalahati ng 2,000 ay 1,000. So, ang kanyang 5% is 1,000. Tama? Ibig sabihin, ito yung kinita ng investment ng babae sa isang taon. Ang tanong, ilang years sa loob ng 6,000? O, ilang years ba bago mapuno? O, 6,000 mo lang. Divided by 1,000. That is 6 years. The correct answer is letter B. Tama? Is it letter B? 6 years? Ako yung gumawa ng final mock, tas hindi. Ang nag-ano na si Admin Cat. Ako I would request na napasalamatan niyo si Admin Cat. Karamihan ng mga reminders niya sa inyo, siya kasi naka-assign na mag-handle ng mga tao sa GC. Ako kasi more on thinking about the review center. Oy, mag-chat kayo sa GC, pasalamatan niyo si Admin Cat sa si Admin Joyce sa mga nahawakan nila ha. Ayan. Tuloy natin. Let's move on to the next problem. Ito naman tayo. What is the percentage decrease from 100 to 80? Ang dami kong percentage. Alam niyo bakit? Ang daming percentage problem. Pero mamaya may iba tayong problem na pag-uusapan. Okay po. Okay. Okay, guys? So, mandali na ito, no? Okay. So, dito, paano ba? Parang ganito. Parang kanina rin ito eh. So, kaya siyang i-mental eh. 100 minus 80 muna tayo. That is 20. Ngayon, yung 20 na to, kunin mo 20 divided by the original which is 100. Tama? So, di ba? Sabi sa percentage per 100. So, itong 20 over 100, that is 20%. So, the correct answer is letter C. Diba? Ang galing ha? Pero ano rin ito, kung simplify niyo yan, this is also equal to 1 over 5. And 1 over 5 is still equal to 20%. Tuloy tayo. Kasi drills lang naman tayo dahil final coaching na to. Next tayo, number naman, pera yan. Kayang-kaya yan. A price decreased from 450 to 360. So, pansinin nyo, related yan kanina. What is the percentage decrease? Kasi ang percentage decrease saka percentage increase ay lumalabas din talaga. Yes, sige po. I'm okay with the meetup kasi kailangan din namin ng ma-interview ng mga tao. Okay. Meet kita coach kapag nakapasa ako. Sadyain kita sa Cavite. SB tayo.
Wow. Thank you, Hazel. Sige. Hintayin namin yun, Hazel. Diba? Kayang-kaya ba to? Aba, ang bilis na. 1,000 to. Galingan nyo. Hintayin natin mag-comment yung iba. Drills lang tayo, So, tension natin. From 450 to a minus 360 tayo. It is 90. So, pansinin nyo. Kunin mo to 90. 90 over 450. Cancellation tayo, 0, 0. Meron ko na 9 over 5. Ang 9 over 5 ay 1 over 5 din. So, letter C, 20% to. Ayan, 20%. Saan yung SJC? Hindi ko alam Okay, tuloy tayo So next natin is this problem. Ito naman. A water reservoir can hold 750 liters of water. It already contains 525 liters. What percentage of the reservoir is still empty? So again, a water reservoir can hold 750 liters of water. It already contains 525 liters. What percentage of the reservoir is still empty? So yan, tingnan natin mabuti. Hindi, taga po ako taga Cavite ako. I am from Cavite. Tapos nagtuturo ako as a public school teacher sa San Pedro, Laguna. Public school teacher pa ako. Ayan. Paano ginawa nyo? In-apply nyo ba yung natin kanina? Yan ang ginagawa ko. Kasi nag-isip ako ng mga problems na kunyari, percentage increase, ang ginawa ko, nag-isip ako ng mga problems na pare-parehas yung topic, yung concept, pero sa iba't ibang application. Diba? Ngayon, sir, paano po yan? Parang isipin nyo ganito, mag-drawing muna ako. Gawin na lang tangke. Kunyari, tangke na lang yan. Tangke. Drawing ko muna kayo. Para may entertain kayo. Tangke, kunyari lang. Ano ba ibig sabihin ng reserve mo pala? Char. Ay, kunyari, ang capacity talaga ng tayo is 750. Yan. Drawing muna tayo. Pantanggal ng stress. Tapos ang laman pa lang daw ay ito. Ang laman pa lang ay ito. Ang ganda ng drawing ko. Sana na-appreciate nyo. 525. Ang hinahanap natin ay ito. Ilang percent daw ito? Okay? I'm from Carmona, Cavite. So, ang gagawin natin ngayon dito, ganun pa rin naman. Ano lang, pang-tanggal lang tayo, pang-break lang ng ice. So, 750 minus, ano pa rin yan? 525. What is the answer? Paano ba ito? 750 plus 1, 725. 225. Tama ba ako? 225? Guys, from Carmona, nasa Carmona, Cavite ako. Tama ba? Tama ba yung solution ko? Aba, mali yata ako ng solution. Tama, di ba? So, ginagawa natin 225. Magkamali ako. Halo-halo kasi nasa utak ko ngayon Pati shortcuts. So, anong gagawin ko? Yung 750 tayo. Tama? Tama ba? What is 225 divided by 750? Tingnan niyo mabuti. Tulungan niyo din ako. Guys. Check ko yung chat nila admin. Kung meron tayong problema. Ilan? Okay. Yan. The answer is what? Ilan? 0. Ay, may nakalimutan na ako sa solution ko. Gusto kong mapabilis yung solution natin. May kulang na ako.
Tanggal ko ng drawing ko. Hindi niya na-appreciate. Okay. This is times 100%. Yan. Diba? So, mangyari dyan is what? Magiging ano yan? Magiging 30%. Tama ba? 30%? Letter B? Yan. Yan. Okay.